Maliit lang pala ang daan dito guys, oh. Ito yung dadaanan nyo guys. Shoutout sa mga kabataang ito. Pwede na daw itong hanguin na. Hindi tayo nakabili. Tas cook. Let's eat. So ganito naman yung view dito. Taas natin guys. Solid oh, may mga strips na karne. Sarap. And so what's up mga Rads, ito ang inyong kay Rad TV. For today's episode ay meron na naman tayong Radventure. At ngayon guys, pupunta nga pala tayo sa Esmeris Farm o mas kilala sa tawag na Daang Hari Campgrounds. Dito lang yan sa may Liliw, Laguna or Mayay, Laguna. So alamin pa natin, nakalimutan ko rin ano. Samahan niyo na muna ako mag-imbis ng ating mga materyales. Let's go. Time check nga pala natin guys is 12:15 ng tanghali. Tapos May 28, 2026 na. So imbis muna tayo ng mga gamit natin guys. And so what's up mga Rad, so time check natin ay 12:43. Nagpa-Gcash lang din tayo ng kaunti para tayo mayroon pang gas mamaya, no? Tapos pupunta ulit tayo sa ating binibilhan para makabili tayo ng para sa lulutuin natin mamaya pagdating natin din sa campsite. Dito lang naman yun sa malapit. So yan dito guys. So yan guys, dito tayo mamimili, no? Wait lang natin si Eliza. Dito kasi maganda kung halos kompleto sila ng mga kung ano-anong paninday. So yan guys, time check natin is 12:53 na at tayo ay palabas na ng subdivision. So medyo may mga kulang yung ating pinamili, pero kakunti na naman. Tapos kulang din pala ang ating mga kagamitan ngayon, ano? At kung naaalala nyo ay ipinasabay natin kay Byron yung ating mga gamit na iba. Hindi ko rin kasi nabalikan nung kinabukasan, hindi ko nadaanan sa kanila. Actually hindi ko nadaanan nung pauwi kami, tapos kinabukasan hindi ko rin nadaanan kasi parang namagod yung katawan natin, ano. Pero ang sarap naman ng ng lakad natin dun sa may papuntang Taytay Falls, kaya okay lang yan. Tapos si Tita Beth, yung kasama sa bahay nila Byron, ay may pupuntahan pala ngayon, kaya wala tayong aabutan na tao dun sa bahay nila. Dadaanan sana natin yung ibang gamit katulad ng ihawad, table, yung upuan. So dalawang upuan yun, so hindi natin madadaanan. Isang upuan lang meron tayo, tapos wala tayong table, pero okay lang naman yan. Pwede naman tayo maglatag sa baba sa lapag, no? Update ko na lang kay mamaya sa daan, ano? Maganda-ganda ang panahon ngayon. Medyo maulap siya pero mukhang di naman paulan. So yan, peace out muna. Yan, bali nga pala guys, ang kasama natin ngayon ay si Eliza. So kahit may pasok siya, sumama pa rin. So sana naman ay hindi maingay dun sa campsite na pupuntahan natin. Sana tahimik. Tapos sana maayos ang signal. So kasama din natin si Itaw po syempre. At sana walang aksidente ngayong biyahe natin. So maganda sana ang panahon hanggang dun sa may Liliw. So yan guys, time check natin is 1:06 na. Kakalabas lang natin ng San Juan ng Alaminos sa may kantuhan, ano? At tayo magpapagas din muna dito sa refill. Tutubar na yung ating gasolina, ano? ₱318 ang ating gasolina with remaining 2 bar. Sana naman na hindi traffic doon sa likod na dadaanan natin. Minsan kasi kung kailan nalikod tayo, saka pa magta-traffic. Lalo tayo nada-downtime. Initiate retreat!
So what's up mga Rads, mukhang hindi tayo aabuti ng alas 2. Alas 2 na yata tayo makakarating doon sa campsite, ano? Nandito na pala tayo dyan sa Rizal, Laguna. Time check natin ay 1:50 na ng hapon. So yan guys, time check natin ay 2:04 na. So nandito na tayo sa Liliw, Laguna, ano. At may nabalahaw pa na truck doon sa may kantuhan. So yan guys, dito lang dire-diretso tayo. May mga signage na mapupunta dito, no. So yan guys, nandito na tayo sa Barangay Kanlurang, Bukal. So yan guys, may mga medyo paahon na dito. Kaya pa naman siguro ng motor. So yan guys, malapit na tayo, no. 2 minutes na lang. 1 kilometer na lang ang layo natin. Paahon siya pero hindi naman matarik. Sadya lang tayo kargado, tapos may angkas pa. So yan guys, nandito na yung daan, no? Kakaliwa na tayo sa kantuhan na to. Medyo tumigilan tayo ng konti doon kasi nag-warning ng overheat yung ating motor. Pero buti merong parang malinis na tubig dyan. Binuhos-buhusan ko yung gilid, tapos na mahinga tayo ng konti. Tapos hanapin na lang natin kung saan tayo magtatanong dito ngayon. Kaya maganda tanghali po. Saan po yung Esmires Farm? Diretso pa po. Overnight kayo? Opo. Bawal po motor doon? Bawal po. Wala nga lang bantay doon. Wala po. Ang motor doon, dito lang sa may kahuyan. Ganun po. Sige po. Kasi may tulay yan. May tulay po. Okay po. Thank you po. Saya may lalakadin pa daw pala papaloob. At may tulay daw pala dito. Hindi daw yata pasok pala ang motor doon, ano. Uy, medyo paangat. Maliit lang pala ang daan dito guys, oh. Ayun, oh. Liit ang daan. Ayan. Esmires Farm. Ito na nga. So yan guys, nandito na tayo, no? So makikita nyo meron silang tulay dito, pero may kalsada pa naman dito sa gilid. Sa tingin ko kaya pa ng motor yan. Pwede naman daw iakyat dun yung motor, kaso ka lang yung daan medyo mapanganib. Ano kaya? Sa tingin ko kaya naman ng motor eh. Subukan ko. Merong humps. So guys, subukan natin kung makakaahon tayo dun. Kaya naman daw eh. Yan guys, oh. Medyo kakaunti yung ating dadaanan. Yan. Yan, may mga bato-bato. Yun. Yun. Pero yan, kaya naman pagka walang angkas. Kailangan magaling ka lang mag-maneuver talaga. Kasi ang pagliko dito, medyo may lubak na konti dito, tapos aahon tayo dito sa gilid. Ahon na tayo guys. Yun. Success, kinaya naman. Saan po pwede pumark? Dito na lang po. Okay po, thank you po. So yun guys, nandito na tayo. Ito yung kanilang reception area, saka souvenir shop. Tapos yan, nandito yung kanilang dito kayo maglalag pagka kayo papasok na. So meron din pala silang horseback riding, 50 pesos only, oh. Tapos ilog. May ilog po pala dito kaya? Oo po, may trekking lang po mga 20 minutes. 20 minutes, may bayad po yun pag pupunta doon. Yung sa tour guide lang po. 250? Yun, okay po. Sige, thank you po. Tapos ito yung mga prices nila. So, ayos na ayos. Check muna tayo ng spot kung saan tayo maglalagay ng tent. Chuchu! Tabahan mo, chuchu. Uy, may mga buko sila, oh. Favorite natin buko. So, tingin muna tayo dito guys sa bandang unahan. Meron din sila dito para mga restaurant. Tapos may mga ihaw-ihaw yata yun, ah. Tapos ito guys, ang ganda pala ng view dito. Tapos may view deck din sila. Ito, ang ganda ng view. Mga puno-puno. Tapos meron silang view deck dito. Tapos meron silang bonfire. So, hanap muna tayo ng pwesto kung saan tayo. Yan, so yan guys, nakakita na tayo ng pwesto. Dito tayo para maganda yung background natin, oh. Ito. Yun.
Maganda yung unahan natin pagising natin bukas, no? Dito ang harap natin ngayon. So what's up mga Rads, time check natin ay 4:03 na ng hapon, no? So yun, medyo tapos na tayo mag setup. Naka-imiss din sa wakas na. So yan yung motor natin, ibabalik natin doon kasi bawal naman dito ang motor, hindi sila nagpapamoto camping saka car camping. So yan, lalabas muna tayo saglit para makabili ng yelo kasi wala daw tindang yelo dito, sarado yung coffee shop. So hanap tayo sa labas para medyo maganda-ganda yung inumin natin na tubig, ano. So yan lang guys, at peace out muna. 4:10 ng hapon na. So tayo ay bibili muna sa labas ng yelo. Ito yung dadaanan nyo guys kung sakali na kayo ay lalabas. Malit lang yung daan. Kaya siguro bubusin na muna kayo bago kayo bumaba para make sure na wala alam ng tao dun sa baba. May hagdan sila dito, so pwede naman iparado dun ang motor. Pero pinaakit na sa akin at gusto ko rin sanang iakyat kasi syempre walang tao dito banda. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa motor. Sa ilang oras na tayo ay mawawala. Yan, ito mga pagdadaanan nyo pagka pupunta kayo dito. Yan. Hindi naman sobrang layo, pero pag lalakarin mo medyo malayo to. 2,000 years later. So yan guys, nakabili na tayo ng tubig. Tigo 1 liter nga lang, 30 isa. So 5 liter yung binili natin, bali 150 rin, medyo magastos, ano? Aray ko! Pagka yung maliliit. Tapos nakabili tayong yelo, 7 isa, bumili tayong 6. Dinamihan ko na para sureball na hindi na tayo babalik. Yeah, boy! Kasi ito, kita nyo naman, medyo malayo ang balikan. So what's up mga Rads, so nandito na tayo sa campsite ulit, ano, nakabalik na tayo. So nakalimutan pala natin bumili ng century tuna daw para sa almusal bukas. So papatanong na lang natin sa tindahan kung meron, kung wala, edi matik, bibili. Kailangan natin bumili bukas ng maaga siguro paggising. Pero okay lang naman, di naman siya actually kalayuan niya, medyo daan lang, medyo mahirap na konti, no? So hintayin lang natin si Eloisa. So yan guys, nakaigib na tayo. Time check natin 5:15 at magsisimula na rin tayo magluto, no? Medyo marami, may mga ilan na nagkakamp. Tapos parang iba mga visit, day tour. Dami silang swing dito. Tapos marami tambayan, ano? Although marami silang ano dito, marami silang nyug, parang kinukuhanan nila ng tuba to. So yan, start na tayo ng pagluluto, no? At na makakain na wala pa tayong tanghalian din. So yan guys, mag-uumpisa na tayo. Tayo muna yung magsasaing para naka-ready na yung ating kakainin mamaya. Wait lang. Idol lang din po namin si Reed. Si Reed. Ayaw, pinapanood ko din yan, sakto. So yan, shout out. So time check natin guys is 5:22. Yan, shout out sa mga kabataang ito na pumapasyal dito sa Esmeris Farm. Pangalan nyo guys? Ano po? Chris Miguel Rabara po. Ikaw pre? Christian Cruz po. Oh, yan, ikaw pre? Aiki po. Si pare malayo. Albiol po. Ang pangalan mo pre? Can Albiol. Saan kayo? Taga Rizal po. Rizal, Laguna lang. Dito lang din. Tawa po. Malapit lang pala. So, Yung sila po, taga dito po. Dito ka lang. Okay. May mga tropa din ako dito na ano din, na nag-ano din.
Gusto niyo sticker? Bigyan ko kayo? Ilang kayo? 5 po, 5. 5, okay. Para at least hindi na kayo mahirapan paghahanap sa YouTube kung sakali. Papalo po namin kayo. Right. Nice. Thank you sa... Upload. Kailan po Kaso medyo matagal pa to kasi parang paapat pa to na i-edit ko pa lang eh. Oh, medyo madami tayong naging lakad nitong week eh. Sana all. Salamat tal. So thank you. Oh, dito. Yung mga ilang ano. Pre. Oh, yan, shoutout mo sarili mo ulit oh. Shoutout po, Sean Albiol. Oh, San Albiol. Oh, yun, San Ayun, shoutout sa kanya. Shoutout sa inyo. Thank you, pre. Thank you. So, balik muna tayo sa pagluluto. May sinoutout lang tayo na mga kabataan taga Rizal saka mga taga dito din sa malapit ano. So, yan, shoutout sa inyo kung makapanood yung video na to. Ayun guys, back to luto tayo. So nga pala mag-aano tayo bukas, pasta daw. Kaya kakaunti lang ating sasayang ano. Saka baka marami masyado yung ating chop suey. So kalahati lang. Hindi. So yan, pwede na to kalahati. Madami na siguro to eh. Tabi na lang natin to, tapos maghugas na tayo ng traditional way na paghuhugas ng bigas. So yan, pag ganito guys, tansya-tansyahan lang ang tubig natin, so madali naman ito maluluto ano. So yan guys, kung makikita nyo, medyo ano tayo ngayon ano, parang Japanese style. Japanese style tayo ngayon. Kasi ayun nga, nasa Japan sila Jewel, Byron, ay nandoon yung ating gamit. Nakalimutan din kasi natin kunin. Hindi siya nakalimutan pala. Namagod tayo no isang araw. Kasi may mga lakad, as in literal na nilakad natin yung papuntang Taytay Falls, tas pabalik pa. Kaya namagod tayo. Actually, dapat nga tapos na yung pag-export natin eh. So makikita nyo, nakasalapag lang tayo ngayon. Dinala ko na lang itong isang cover, itong tent mat, para dito tayo at least nakaupo lang. Tapos ito, nandito lang nakapatong yung ating kalan. Ang wala ay yung ating ihawan, 2 upuan. Ang upuan pala natin, isa. At hindi ko pa yata nadala. Ayun nga, may isa tayong upuan pa na nasa bahay, hindi ko pa nadala. Nag-iisa na, hindi ko pa nadala, no. Ayun lang. Saing muna, hintay lang natin kumulo to sa guys. Saing muna tayo, tapos yan, maghihiwa na tayo ng mga gulay-gulay, ano. Chop suey nga pala ang ating ano ngayon, dahil may nag-request sa ating, hindi ko tanda ko sa Facebook page ba o sa YouTube yung may nag-request ng chop suey. So yan, ito na guys, kung sino ka man nag-request ka. Hindi ko nilalagay ang pangalan eh, kasi syempre for privacy na lang. Pero siguro later on, tanong natin sa mga subscribers natin kung okay lang na ilagay ang pangalan nila. So yan, shout out sa'yo kung sino ka man nag-request ng chop suey. So ito na yung request mo, luluto na natin. Lulutuin pa lang pala. At medyo humahapon na, sana hindi naman umulan. Doon kasi medyo parang naulan eh. Medyo lumalamig na rin ang panahon, maya-maya tayo maliligo na. Pakita ko sa inyo yung CR maya-maya, no. Tapos bukas ko kayo maililibot dito. So ngayon magpo-focus muna tayo sa pagluluto. Bukas ko na lang kayo maililibot sa buong campsite para makita nyo yung lugar. So nakita nyo na naman yung daan, yung lugar, yung pinaka lugar na lang. Papakita natin yung buong ano natin, paikot. So yan. A few moments later. So yung time check natin guys ay 6:27 na ano. So ito niluluto na natin yung tokwa. Tapos iwan na rin yung mga gulay. Tapos ito mga ano, binabalatan na rin itong mga pugo. No? Ito lang natin maluto ito. So yun guys, time check natin 6:39 na. So luto na itong ano, tokwa natin. Pwede na daw itong hanguin na. So yun guys, at habang niluluto yung ating ulam ay tayo ay magtitimpla naman ng juice dito. Bumili tayo ng kalamansi juice kanina no? Para medyo iwas tayo sa soft drinks. So ang gagawin natin, lalagyan natin dito sa pinag-inuman natin. Dito yung mga kalamansi. Tapos hinati ko yung kalamansi, meron pa tayo din para bukas. Tapos lalagay natin siya dito. Kasi dala natin yung ating lalagyan ng yelo. So tamang-tama, may malamig tayong juice mamaya. Tapos lalagyan na lang natin na muscovado sugar. So may dala din tayo dito. And so what's up guys, time check natin ay 8:04 na. So yan, maliligo muna tayo bago kumain ano, para medyo fresh naman tayo. Saka para medyo lumabig naman yung ating kalamansi juice doon. So yan, ganito nga pala ang itsura dito guys no, paggabi. So yan guys, ito yung pang girls. So yan, may mga laboratory pa sila. Ito naman sa lalaki. Ang
Walang ilaw ah. Yan, meron palang ilaw. So yan natin sa panglalaki guys, no? So may lavatory dito. Pag maghihilamos ka lang magtututbrush. Tapos may urinal. Kung halimbawa may tao sa CR, halimbawa nagna number 2, tapos ihingi ka na. So meron tayong CR dito. So okay yung CR nila na naka-tiles. So yan, pasok tayo. Yung tubig, hindi masyadong malakas. Okay naman yung lock. May lock din naman yung CR. Tapos may sabitan, isa. May lavatory. So yan. Ligo muna tayo guys. So yan guys, fresh na ulit tayo. Tapos balik na tayo doon sa tent natin. Tayo kakain naman ng hapunan. So what's up mga Rads? Time check natin ay 8:30 na ng gabi, no? So tapos na tayo maligo. So ngayon naman ay kakain na tayo. So ito yung ating ulam ngayon. Yan, medyo madami tayong ulam. Chop suey. So sayang nga lang di tayo nakabili ng ano kanina. Atay balunan. Atay balunan, masarap na sangkap nitong chop suey na ito eh. So malay mo naman next time nakapagluto tayo ng chop suey tas atay balunan naman yung laman niya. Madaming atay balunan. Konti lang yung kanin na niluto natin, ano, sinaing natin kasi bukas ay tayo ay magpapasta. Nakita kasi ang pasta sa bahay eh, sayang. Mga ilang piraso pa, tama-tama parang pwedeng pang almusal na pang 2 tao yun. Kaya ayun ang dinala namin, no? Tapos bukas bibili na lang ulit ako ng century tuna sa labas. Kasi hindi tayo nakabili. Tapos kukunin na natin tong ating pinalamig na kalamansi. Yan, malamig na yung kalamansi juice natin guys. Ayos na ayos oh. So medyo mag-aano tayo ng mga ganito, no? Sasanayin natin na pag mag-camping mga ganito yung iinumin natin. Kalamansi juice, mga melon, water. Basta mga medyo natural. Hindi sa masyado sa soft drinks. Kalamansi juice yan. At least hindi na soft drinks tayo, no, di ba? Iwas tayo ng bawas tayo ng konti sa soft drinks. Kasi kain tayo guys. Okay, kanin. Try natin kung kaya natin ubusin tong kanin to. Tapos maraming chop suey. Kain tayo guys. Let's eat. Maganda kasi healthy yung ating pagkain. Healthy yung drinks natin. Tapos puro gulay. So yun guys, tapos na tayo kumain. Sasali na lang natin tong kanin sa itong natirang chop suey sa plastic. Kasabit natin dyan para hindi siya mapanis agad. Buti marami na tayong dalang ganito. Lalagyan ng mga ulam-ulam na matitira. So yan guys, hugas plato naman tayo. Kaya hindi muna ako kumain kanina. Pagkaligo, umigib muna akong tubig para, sabi ko para ano, diretso na mamaya pagkakain. Hawawan muna natin. $2,000 years later. So what's up mga Rads? Time check natin ay 9:01 na ng gabi, no? So tapos na tayong kumain, hugas ng pinggan, ligo. So fresh na ulit tayo. Tagak-takang pause natin kanina pag set up ang init. Pero okay naman dito guys. Sa totoo lang guys, itong Esmeris Farm o Daang Hari Campgrounds ay matagal na nakalista sa aking listahan, ano. Hindi pa tayo nagka-camping. Parang ano pa rin tayo na more on rides pa lang. Tapos nitong naging moto camping na tayo, yung parang naging hilig natin. Naisipan ko na talagang puntahan na rin ito. Ano lang tayo, nauunahan lang tayo ng ibang lakad kasama ang mga tropa, no. Tapos ngayon, napagdesisyon na natin na since may rest day pa naman ako hanggang bukas pa. So tama-tama, what if na puntahan ko ngayon. So yun, sumama naman si Elisa at dahil may maganda dito guys, isa sa maganda dito sa campsite nito is malakas ang signal niya, no. So both Talk and Text and Globe, ang SIM card ko ay parehas 4G. Saka nakakapag-Facebook ako. Nag-try nga ako mag-ML kanina, nakakapaglaro 29 ms lang, hindi naglalag. So ayos na ayos ano ang data. Tapos maganda yung loop ano dito guys, yung ground kasi madamo siya. Tapos malawak na pwede mong pag-anuhan na may mga pantay na area. Yan katulad dito, pantay dito sa banda rito. Pwede pa doon maglagay, sa totoo lang. Kung kasama sila Jewel sa Byron, pwede sila dito. Ang ganda ng pwesto dito. Although dito lang yung ilaw, pero marami naman kasing ilaw katulad namin. Marami ding ilaw sila Byron sa Jewel. Kaya kahit madilim yung area, hindi kami nang problema kung
Hindi kami mapatapat sa gantong ilaw. Pero swerte na lang din, hindi ko inaasahan na meron palang ilaw, hindi ko nakita yan. So ayun lang. Tapos ayun lang guys, pagka pupunta kayo dito, nagulat ako sa daan kanina. Makitid yung daan, parang pathway lang na pang tao. Siyempre kasya naman ng motor. Tapos meron siyang daan na may tulay na kahoy na kawayan. Tapos may iikutan ka doon na pwede naman ng motor. Kaso nga lang medyo halos off-roading. Hindi man off-roading. Mukhang ano lang, medyo iba-iba yung ano ng forma nung dadaanan mo. So ingat-ingat lang. Tapos siyempre depende na lang din sa driver kung medyo magaling-galing na yung driver. Makakaahon ka doon. Tapos merong part doon na sobrang kitid lang niya. Siguro mga 3 dangkal lang yung haba sa 3 dangkal ko. Na ayun lang yung daan. Tapos parang lupa siya. So pag pupunta kayo dito at gusto nyo iakit yung motor, make sure na maayos ang gulong nyo, saka may kasama kayo para may tutulak pataas. Kasi kung naulan at mag-isa kayo tas kargado kayo katulad ng mga dala ko, sa tingin ko mahirapan kayo paakyat tas pauwi. Syempre kung halimbawa basa ang lupa tas palabas na kayo, medyo baka dumulas eh. So ayun lang, nakita nyo naman sa video, no? So kung ano yung itsura ng daan, so ayun ang dadaanan nyo. Pero pagka single lang, ba tambay-tambay lang dito kaya. Pero pagka katulad ko nakargado ako ng mga gamit, so medyo mahirapan. Tapos yan, dito nga pala natin piniliin nga pala guys sa dulo. Kasi si Eloisa ay may trabaho nga, tapos ang trabaho niya ay medyo calls. So hindi ko inaalala na yung sa iba baka makaabala sa amin. Inaalala ko rin siya na baka makaabala naman sa iba. Siyempre nagsasalita siya daling araw, tapos ganito katahimik. Pag ganito kasi katahimik guys yung ano ng lugar, konting salita mo, katulad ko, konting salita mo, hanggang doon maririnig pa din. Kaya makapansin nyo minsan sa ibang vlog ko, pagka sobrang tahimik talaga nakagano lang ako. Kaya kasi konting imik mo, maririnig at maririnig ka. Kaya mas maigi dito sa dulo, tama-tama, at wala kaming katabi. So kung halimbawa magtrabaho si Eloisa, medyo magsalita man siya na konti, hindi makakaabala sa iba. Tapos dito nga pala guys, papakita ko sa inyo bukas, napakadaming pwedeng ano pala dito, tambayan. Meron sila dito parang mga spider web din, nakatulad dun sa pinuntahan natin. Pero parang net lang siya, pero hindi siya korting spider web, pero net lang na nakahanging doon. Tapos meron din dito na parang mga upuan na parang hanging net style na basta naka-uplift sa ground tapos net. Tapos yun, higa ka lang na parang, yan, kung ano ba, stargazing, kung ano ba may stars. Pero ngayon medyo maulap, pero masarap na tumambay. Tapos may mga swing dito. Tapos ito yung isa sa banda dito guys, hindi nakita ngayon pero bukas mapakita ko sa inyo. Yung para meron sila ditong isang palibot na swing tapos bonfire sa gitna. So hindi ko lang alam kung magkano yung bonfire dito. Tatanong ko na lang din sa Facebook page nila. Tapos yan, ano nyo na lang, abakan nyo na lang sa dulo ng video na to, no? Doon nyo makikita yung mga presyo-presyo. Doon natin hihingin kasi natin yan doon sa may-ari. Doon sa chat nila, support. Tapos yan, maganda dito, may signal, okay signal. Okay din ang CR. So nakita nyo naman kanina, pinakita ko sa inyo, okay ang CR nila. So medyo mahina lang ang tubig. Ako kung baka ngayon lang, medyo mahina lang ang tubig, pero goods naman. Malinis ang CR nila, no? Tapos yun, may lababo doon. Tapos tignan natin kung baka may mga CR pa sila dito. Usually kasi minsan pagka ganyan, may mga iba't parang dulot-dulo may CR eh. Tapos marami tambayan, so pwedeng tent pitching. Pwede rin kayo mag-rent ng tent. Maganda rito pag may sarili kang tent, flexible yung maging schedule mo. Katulad namin, dumating kami 2:30. So ang out namin 2:30. Kung dumating ka ng 10 AM, ang out mo 10 AM din. So ayun ang kagandahan. So hindi ka magmamadali na, uy, malilit na tayo sa check-in. Sayang naman yung oras na ano natin. So, yun ang kaganda sa kanya. No? Tapos meron silang mga pinarerentahan din dyan ng para mga A-house, TP house, mga ganyan. Or cabanas kung tawagin. So, meron din sila dito parang resto eh. Hindi ko lang alam kung anong oras na bubukas o sarado ba ngayon. Coffee shop, meron din sila dito. Pero sarado kanina naabutan natin. Tapos, parang may nagtitinda dito ng mga merenda. Pero mga parang isaw, mga ganyan. Paano manok. Pero gabi, wala na. Siguro paggang hapon lang sila. Saka siguro pagka ano yan. Usually kasi pagka ganyan ay mga weekends. Weekends yan nagbubukas kasi karamihan ng tao. Siyempre, lugi naman pagka magbubukas ka tapos iilan lang yung tao. Tapos yung mga pupuntang tao dito, usually camping. May dala-dala ng sariling pagkainan. So ang ganda ng ano dito, ambience dito sa pwesto natin at ngayong araw na napwestuhan natin to. Tahimik lang. Tapos yan guys, siguro maya tutulog na rin tayo nito. At wala na rin naman masyadong gagawin bukas para maaga tayo magising. Tulog na tayo. Para di naman tayo puyat bukas. At bukas pagka uuwi natin, tayo mag-export na rin sa camera natin na to. At malulobat na rin siya. So yun lang guys, at good night. Peace out muna.
A few moments later. So yan guys, time check natin ay 7:03 ng umaga, no? At bibili lang tayo ng Century Tuna sa labas. Nakalimutan natin bumili. Nagpabili tayo kila ate din sa may barbecue. Kaso nakalimutan din nila. Pero okay lang naman yun. Kasi kasalanan ko din talaga, nakalimutan ko talaga. Tapos bibili ko na siguro ano sila siya, mahilig yun sa Milo eh. Ayos din pala dito guys, strict din sila sa quiet time. So nakapag-work naman si Elisa na maayos, tapos maayos naman ang signal dito. Ayun lang guys, medyo may lamok-lamok na konti, pero syempre expected mo na yun kasi medyo nature tayo dito, no. Kaya magdala na lang din kayo ng mga ano nyo, pang-protection sa lamok. Yung iba may parang electric swatter ganyan, or yung pampatay, may off lotion. Meron din naman sa kanilang tinda, mura lang, 12 pesos. 2,000 years later. Yan sa WhatsApp mga Rads, so nakabalik na tayo, no. So ito nga pala, papakita ko sa inyo yung view na makikita nyo dito sa Esmeris Farm. Ayun, no. Diba? Ang ganda ng view dito. Yan. Malawak na puro niyog ang tanim na makikita nyo dito. Tapos yan, dito makikita nyo naman yung Mount Banahaw. Sa tingin ko Mount Banahaw yung bundok na yan. So yun guys, dito pala yung Mount Banahaw. Ito pala yung sa San Cristobal sa kinabuhayan. Tapos maganda dito, marami sila dito mga picture perfect na spot. So katulad nito, meron silang ganito. Tapos ikot naman tayo guys. Kasi ito po nakatingin na. Ito yung setup natin guys na. So pakita ko sa inyo, medyo makalit yung sa harap. Marami tayong nakasabit. Ito lang, simple lang din. Gamit yung ating Coleman na tent. So sana kala natin kahapon uulan, ano. Matetesting sana natin tong tent natin kung goods ba siya sa ulan, kung waterproof yung ilalim. So ayan. Tapos ito guys yung sinasabi ko sa inyo kagabi na isang area na maganda pagka magbo-bonfire kayo, magtotropa. Isang paikot siya na puro swing, oh. Tapos dito yung bonfire pit sa gitna. So ang galing, ano. So halimbawa marami kayong magtotropa, parang saya dyan. Nakaupo lang kayo sa gabi. Tapos yan, hanggang dito pa yung mga ano nyo. Dito pwede pa. Dito nga pwede pa din eh. Hanggang dito pwede dito. Pwede kayong mag-tent pitch dito. Tapos dito may mga rooms pa sila. So hindi ko lang alam kung ito parang wala na yata to. Tapos meron silang pool dito sa banda rito. Morning po. Yan, ito yung pool nila. Kaso wala siyang tubig ngayon kasi mahina daw ngayon ng tubig nila. So, tapos parang meron pa ditong parang ano, yan, para siyang siguro lalagyan din ng tubig to. Ganda dito, nakaupo ka lang. May shower. Ayos, ano. Tapos parang continuous lang yung tubig niyan. Ngayon daw kasi medyo mahina daw ang tubig. Pero usually nilalagyan din na ng tubig to. Esmeris Farm. Ang ganda rin ng pool nila, kakaiba yung hugis. Tapos meron dito sa gitna medyo malalim. Tapos din meron sa gilid na parang mababaw siya. Tapos meron ditong kwarto na siguro ay pinarerentahan din. Pero pag malakas daw tubig, nilalagyan daw nila. Tama-tama sana sa gantong panahon na tag-init. Meron din nga pala sila ditong pinarerentang tent. May mga pinarerentang tent sila dito. Ganda ng view talaga, no? Tapos puntahan natin itong mga kwarto sa gilid. May tao pala. Huwag na tayong pumunta doon, may mga tao. Dito lang tayo sa bandang unahan. Tapos may pwesto din sila dito. Ito siguro parang libre lang. Pagka tatambay kayo sa gabi, o siguro pag nagrenta kayo ng tent malapit dito, pwede nyo itong gamitin. Tapos may mga duwende. Ang ganda rin itong lugar. Medyo halos parang ano siya, nature na nature talaga yung dating. Tapos ito sila, nagkakamping. Ayos siya, mga antahimik nila kagabi kahit isang grupo sila dyan. Tapos ito, mga picture perfect na spot. Tapos ito, may coffee shop sila dito. Tapos maganda rin ang view dito guys pag tatambay kayo, no? Pero sarado yata ngayon yung coffee shop. Ito po yung coffee shop, ano? Nagbubukas po kayo? Bukas po kayo ngayon? Okay po, thank you po. So bukas pala sila ngayon. Ito yung mga menu nila. May mga available sila shakes. Espresso shot. Cafe Americano. So open pala sila ng 7 AM to 5 PM lang. Cafe Esmeris. Tapos maganda niyan, ito yung view. Habang nagkakape ka dito ka nakaupo, may duyan ka pa. Medyo mahabog yung view ngayon, pero okay lang, kitang-kita pa rin naman siya. Katabi lang siya ng view deck dito. Tignan naman natin yung view deck nila. So parang katulad din dun sa napuntahan natin, ano? Dun sa, may naiwan pa sa klubo. Yung napuntahan natin sa Camp Reina. So ganun din. Ang baba niya, mga taniman. Parang sayote yata to. O nga, sayote. So, ganito naman yung view dito. Mga bundok. Banahaw. Ito, Banahaw. Ito sa San Cristobal sa may kinabuhayan. Diyan malapit ang landing point yata. Saka yung Bangkong Kahoy campsite na pinuntahan natin ng isa, ano? Tapos doon, may nag-iisang bahay doon.
Ayos, ang ganda din. Yung mga gumagawa. Puro makikita mo dito, puro nyug. Puro nyug, ang ganda dun. Puro nyug talaga. Time check natin guys ay 7:23 na ng umaga. Yan, meron pa din palang taas siyang coffee shop. Ewan ko kung ano meron dun. Siguro tambayan. Check natin kung pwedeng po umakyat sa taas. Let's check. Yun, parang parte din siya ng coffee shop sa baba o baka hindi pa natatapos na gawin. Mas mataas dito. Ayun, para may dito, may pwesto. Siguro baka inaayos pa nila yan. Tari tayo makit dito sa taas. Hindi ko alam kung pwede makit dito. Basta bahala na. Pag sinaway tayo, edi bawal. Oh, dito mataas Ayos dito Dito masarap magkape. Ang taas na pwesto. Yun, ewan ko kung anong balak nila dito. Siguro baka dagdag na attraction din sa pwesto. Meron pa nga dun Siguro tirahan na ng mga bantay dito. Tirahan ng mga mga tauhan Yun. So yun guys, ito yung pwede pa kayo mag tent pitch dito sa parting to. Yun lawak. Dito lawak ng area. Saka green na green yung grass. Kaya parang hindi maputik na pagka nagpwesto ko doon kahit malaki yung tent mo. Tapos may nagre-renta pa dun sa parang glamping house na Tapos ito naman, kanilang sa mga ihawan. Pag may magme-merenda kayo, mga ihaw-ihaw, mami, yan meron din sila dito. Ito pang pang frisbee. Itong ganito sa frisbee ito ginagamit Parang targetan. Nalibot ko kayo dito. Tapos marami din silang halaman Ano ito, lemon? Ay hindi, parang guyabano yata. Lemon nga Katulad ng sa atin, yung tanim natin mas maliit lang. Ang lawak puro halaman. Ganda yung lugar na to, para ka nasa probinsya talaga. Tapos nandito lang yung motor natin guys, dito nakaparada. Tapos kahapon pinapasok ni kuya doon, pwede pala doon pagka halimbawa naulan. So lalo't pag-iisa lang naman, kakaunti naman yung iisa lang naman ang motor natin, tapos wala nakaparada sa loob. Tapos ito nga pala guys, yung makikita nyo yung parang building na yun, yung may sementado na yun, doon sa mayroong kabayo, ay yun yung pinakakanti nila. So pwede raw kayo doon umorder ng mga silog, ganyan, mga rice mill. Tapos ito, yung may kabayo sila dito, so pwede kayo mag horseback riding. Ewan ko kung hanggang saan ang ikot nun, pero horseback riding nila 50 pesos lang para sa mga gustong makatry na makasakay sa kabayo. Tapos meron din pala sila dito na since ang kanilang pool ngayon ay hindi pa open daw, may ino-offer sila dito na parang ilog. Ewan ko kung saan banda dito, hindi ko pa lang din alam. Tatanong ko kay Loisa kung gusto niya, so try natin mamaya Pero may trekking na 20 minutes, so okay na din. Pero subukan natin pakita sa inyo mamaya Tatanong ko din kay kuya yung kung 250 is pa pwede na sa dalawang tao or 250 each, ganun. Tapos ito yung parang mga kwarto nila. Ayos mukha siyang kalesa. Tapos ito meron pa siya, mukha siyang yung sa karwahe. Tapos ito meron pa siyang gulong kaya mukha siya lalong karwahe. Elevated siya, tapos may parang lalagyan pa dun sa ilalim. Siguro pwedeng tumambay pumwesdo dito pagka lang, wala yung magawa, nakatambay lang kayo dyan pagka inarkilan niya yan Tapos ito yung parang nila, yung gitna, yung parang malaki. Siguro parang conference area kung halimbawa na siguro mapag may birthday yan, ganyan. Pwedeng arkilahin to, ganito. Ewan ko lang Tanong din natin mamaya. Meron pa sila dito parang board. Pwede kayo dito ng mga gatherings. Tapos ito yung mga kwarto. Tapos itong kwarto na to guys, itong malaki na to, may sarili siyang CR So medyo mas mahal siguro ang dyan, arkila. Tapos dito may CR dito. May CR din dun sa kabila. Dun malapit sa may kantin. Kaya malawak din yung mga CR nila. Ayos din. Maganda yung lugar na to. Pinaparkila din ba to, sir? Hindi. Hindi po, para sa lahat yan po yan. Ayos po Ayun po, isang malaki na yun, parang pinaparkila. Magkano po ang arkila dun? 3.5. 3.5. Hanggang ilang taon na po pwede? Malaki, mga 5. Hanggang 5. Pwede po doon, 3.5. Ayos na rin po. Sa mga ganyan po? Yun, 1.5. 1.5. 2,000 pala. Ito pala 1.5. Yan po, 1.5 yan. Hanggang ilang tao po yan? Dalawahan lang. Tig-dalawahan. Okay po. Yun, mga 2,000 yun. Ito po. Ayun. Ito 2,000. Ito 1.5. 2,000, 1.5. Ito 3.5. Doon sa coffee shop, meron din doon sa coffee shop, aircon. Meron po doon kwarto? Meron yung babadong view deck. Meron pa po pala doon. Tsaka yun. Magkano naman po doon? 3. 3K. Aircon na po yun, hanggang 2 tao. Ayos po pala Tsaka ito, meron din yun. Dito po, meron din po dito. Sa yung baba, meron din. Aircon din po. Aircon din. Pero ito po, mga walang aircon yan, Ito po, may aircon to. Electric fan lang. Ayos din po pala, Okay. Ano po pangalan niyo kaya? June. Kayo pong parang namamahala din dito. Caretaker. Kaya ko na rito, walang taon na ako dito Ang tagal nyo na pala, Matagal na po ba itong Esmeris Farm? Walang taon na nung wala na namin ginawa ito. Di kayo na palang pioneer din, Kasi kayo na gumawa din.
helper lang ako dito. Pero walang taon na yung Esmeralda Farm. Walang taon na rin kayo dito. O ba? Ngayon na tayo nito eh. Kayo na po mismo Yung nag mayari nito, nasa Saudi pa. hanggang ngayon? Hindi, noon Dati? Nung dati. Tapos ng kontrata niya. Umuwi na po. Doon sa nag-stay. Taga saan po may-ari nito Taga ngayon? rito, Ismeres talaga. Taga dito po. Taga dito mismo. Ismeres ang PPJ doon. Puno. Malawak ang lupa ng Ismeres dito. Dito po sa Liliw. 30 hectare. Parang talagang... Yung tubig ng dito may high. Aha. Kabila ng may high na. Apo, kanya din po yun. Meron din po, lupa niya din po. Dito lang sa lili. Pero paligon yung Ayun po yung sinatawag na ilog. yung ilog. Ayun po yung 250, ayun po ay sa 2 tao na. Anong 250? Pagka magpapa-assist po. Pag mag-guide? Opo, kasi magdalawa kami ng misis ko, 250 lang po yun. Oo. O tig 250 dapat. Hindi. Isa lang po. Isa lang. Po, pwede po pala no. Pupunta kayo. Malalaman po mamaya, may trabaho po mga alas 8. Sabihin ko to sa akin pamangkin. Okay, tapos yung horseback riding po 50 pesos? 50 pesos. Saan po ang ano nun? Dito, ikot dito ng area ito. Ikot po dito. Sige, tanong ko sa kanya kung magugustuhan po. Sige po, Kuya Jun. June. Kuya Jun. Dito tahimik. Kaya nga po tahimik, saka Tsaka ni magulo. oo, ayun ho. Maganda ho pagka yung bandang alas 10 talagang sinasaway ni Kuya, no? Anak niyo po yan? Yung nandun kanina? Alin? Yung lalaki po doon, anak niya? Yung mataas? Oo. Hindi. Trabaho rin, nakatandong yun. Apo. Hindi po. Tagal lang yun, nagtatrabaho lang siya dito. Nagtatrabaho po dito. Sinasinaway niya nga daw po, medyo may kahapon. Pero okay naman po. Doon kami pumesto sa dulo tahimik eh. Ayun doon, no? Oo. Ang tahimik. Inaabangan ko nga po sana kahapon kung uulan eh. Hindi naman. Ito po. Nandito pa nakaparada. Siyang tahimik dito. Saka ang ganda po nung kasi green na green siya. Green na green yung paglalatagan ng tent kaya hindi siya maputik Yeah. Sige po kuya. Salamat po. So yan guys, ayos pala, 250 ay isa-isang grupo o kaya sa isang na yan. Yan, katulad namin, sa aming dalawa ni Eliza, 250. So pwede, no? Tapos pwede ko rin pala ipatry sa kanya yung horseback riding mamaya. Isang ikot dito para ma-try niya naman, ma-experience niya. Yeah. Naku, may mga basura. Kanina kaya to. Ganito yung itsura guys dito. Lawak din. Lawak na matatanaw mo, mga bundok, ganyan. No? Dalawang bundok na malaki. Dito, bundok din dito. May nag-iwan nga lang ng mga basura. Kainaman ng mga bata. Ewan ko kung mga bata na ganun yan. Tapos ito guys, Tapos tingnan natin. Parang bibigay, no? Pero matibay naman siguro to. Woo! Ganda dito guys, tatambay-tambay kayo. Ay, bawal yata tsinelas dito. Huwag natin yung tsinelas natin. Magdudumi pala tong tali. Ganito lang. Ganda dito guys, tambay-tambay kayo. Uy. Tapos may akyatan pa pala dito. Ewan ko kung inaakyatan pa talaga to. Parang siya. Meron pa dun sa baba guys, natambayang ganito din pero mas maliit. Isa, dalawa, meron pa dun sa kabila. So dito, mas maganda dito pag gabi. Pupesto ka dito ng gabi. Nakaganyan ka lang. Tapos kayo, parang stargazing na magtotropa. Yan yung magandang pwesto dito. Hee. Yan, tapos ito yung mga giant swing nila dito guys. Madami. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung nakikita natin sa Facebook. Ito yung nakikita ko sa Facebook madalas. Tungkol dito sa Esmeralda Farm. Itong mga giant swing na to. Ganda naman ang view mo yun. Maririnig mo lang yung mga sasakyan dito banda kasi dyan banda kalsada na paakyat eh. Kaya talaga maririnig mo yung mga sasakyan. Nag-aahon kasi sila. A few moments later. Taas natin guys! So yun guys, mag-ano muna tayo, painit ng tubig. Painit muna tayo ng tubig guys. Yan na, sige. Painit muna tayo ng tubig, abas si Topoy naglalaro ng bote niya doon. Ito lang, huwag ka na lumaya. So yan, time check natin guys ay 9:01 na ng umaga. So kain na tayo, luto na ang ating pasta, no? Tuna pasta. Muscovado nga lang yung sugar na to.
Yan, so yan guys, tapos na tayo kumain, time check natin is 9:28. So punta naman tayo sa ilog sa sinasabi nila. So maganda daw doon guys kasi kadugtong nun ay Kilangin Falls. So ibig sabihin napakalamig din ng tubig doon. Ayun ang nasisigurado natin. Tapos malinaw naman daw yung tubig. So makikita natin yan mamaya. Tapos 20 minutes yung lakarin. So let's go. Dito pala ang daan sa likod. Kasama natin si Topo saka si Sir. May dala din tayong tubig at saka painuman ni Topo. Let's go. So ito yung guys yung daan. Maganda siya, malilom. Kahit kainitan ka maglakad, okay lang. Maraming puno yung daan. Nature na nature pa. And guys, may mga madadaanan pa tayo, mga tanim na kamatis, yung dami. Puro hinog na. Nalalaglag na lang yung ibang. Maganda, madadaanan natin, puro taniman lang. Tapos hindi ganun kainit. Kakalakad lang natin papuntang Taytay Falls nung huli. Lakad naman tayo dito. Sa ilog naman. Nature na nature ang daan. Parang yung daan niya parang katulad din sa Balumbong Falls. Balumbong Springs. Tapos yung tabi medyo bangin. Parang rinig ko na agad yung ragasan ng ilog. Yan guys, medyo bangin yung gilid natin. Puro baging. Liblib na liblib tong daan na to. Puro kawain dito guys. Kaya ang lilong pala ng daan. A few moments later. So yan guys, nandito na tayo sa ilog. Ganda ng ilog, malinaw ang tubig. Diretso pa tayo doon, baka may mas magandang spot pa yata. Ito lang ang daan niya, may tubig na dito. Nanto po, lublob na ikaw dyan. Dali, diretso. Dali, takot sa tubig. Tara, lamig. Dali mo. Kasama namin si Topong hingalin. Yan na, takbo-takbo. So yan guys, nandito na tayo sa tansya ko, mga nasa 25 to 30 minutes yung nilakad natin. Pero solid naman Ang ganda ng spot dito. Ang ganda ng spot. Tapos parang may falls pa doon. May butas na tayo pala. Parang linya ng tubig. Parang falls na sa ngayon din. Lamig ng tubig. Tama. Kahit naglakad ka ng medyo malayo-layo, sulit naman yung lakad natin kasi ang linaw ng tubig. Tapos ang lamig. Diyan nature tayo dito guys. Sa halagang 250 pesos, goods na. Yung 250 nga pala nila ay per group yun. So kung ano ba, lima kayo, 250 na babayaran yun, tigsa 50 pesos. Ayos na ayos. Ayos guys, ang lamig ng tubig. Pero in fairness, mas malamig pa din sa Taytay Falls. Dito medyo kaya-kaya pa natin. Nakakalubog-lubog tayo sa Taytay Falls kasi pag nakalubog na yung paa mo, talagang ang lalamig ka na. Pero yung lamig dito, sarap. Sarap sa pakiramdam, grabe. So, ganda ng setup. Siguro ang dami dito naglalaki pagka mga weekends o kaya naman pagka peak season. Masasaksihan niyo ngayon kung gaano kagaling lumungoy si Topo-Topodog namin. Ito na, Topo-Topodog! Run! Run, Topo-Topodog! Run, Topo-Topodog! Years later. So what's up guys, time check natin ay 11:41. So nandito tayo ngayon sa kanila Mami, Lugaw. Tapos may mga ihaw-ihaw sila dito. Dito yung mga ihaw-ihaw, Lugaw, Mami. Dito naman sa banda dito ay canteen. So, may mga silog-silog sila dyan. Dito coffee shop.
Tapos siya may mga buko sila, 20 pesos lang isa, so mura. Ito yung itsura ng mami guys, oh. Solid oh, yung mga strips na karne. Sarap. Tapos, meron tayong chili oil. Lagyan natin. Tikman natin yung mami nila. Parang lapas batcho yun, parang siyang ganyan. Pero hindi pa ako nakatikim. Pero parang yung sa amoy niya. Tikman natin kung masarap. Mukha namang Ayos masarap. din. Amoyin muna natin guys. Amoy sili, napadabi yata sili ko ah. Aray ko! Sarap. Tama-tama lang lagyan ng sili. Sarap ng sabaw. Medyo Yun nga pala guys, no? Nakita niyo naman yung ilog na solid. 20 minutes yung lakarin lang naman papunta doon. Pabalik sang oras na. Pero tunay solid yung ilog na napunta natin. Ganda ng spot. Malilom siya. At the same time yung tubig malamig. Pero hindi ganun sobrang lamig na katulad sa Kilangin. Ewan ko kung familiar kayo sa Kilangin Falls saka sa Taytay Falls. Doon sobrang lamig na tubig. Doon malamig din pero iba yung lamig niya, yung sarap lubugan. Ang sarap magtampisaw ganun. Lalo na mainit yung panahon. So solid na solid. Very recommendable. Isa yan sa mga magandang huwag niyong palalampasin pag pumunta kayo dito. So, puntahan niyo siya. So, sa halagang 250 naman for isang grupo. Halimbawa, 5 kayo. Gasin na rin, tig 50 pesos kayo para sa isang tour guide. So, sulit na sulit. Lutong bukid. So ito. Canton bihon, canton sotanghon, pansit gisado, to silog, corn silog, chick silog, hang silog, tap silog, daing silog, crispy silog. So, mga silog ang kanilang tinda. Saka, muning silog. Muning silog. Lakang pusa. Ayan pala mga tinda nila. So, tig worth 100. Kasi ito pala ang kanilang kantin. So, ganda rin ang kantin pala nila dito. Maaliwalas. Tapos, may duyan pa. So, pwede ka dito tumambay o kaya habang nakain. Meron din silang pwesto dito. Tapos, meron din doon sa kabila. Ayan. So yan, time check natin guys, 1:01 na ng hapon at Friday ngayon, May 29, 2026. So tayo ay paalis na rin maya. Check out natin na 2:30, so magpapakap na tayo. Tapos uti-uti. Tapos mamaya doon na lang tayo kakain sa kanilang kantin doon. Order tayo ng silog, tapos order din tayo ng shake doon sa kanilang coffee shop. So yan guys, let's go. So yun nga pala guys, nung last na natin, nakita natin na butas na tong ating sleeping bed. Sleeping bed. So meron siyang butas dito, no. Yan, kaya hindi natin napalobo ng isa. Pero buti na lang, meron nga palang frito na patch. So yan, nagkabutas siya. Nilagay lang natin ng transparent patch siya. Medyo hindi nga lang maganda yung pagkakalagay natin, pero effective naman. So yan, nagamit na ulit natin siya. So hindi na siya sumingaw. So ayos. Buti na lang may libre. $2,000 years later. And so what's up mga Rads, no? Time check natin ay 2:01 na ng hapon. At tapos na tayo maligo. So yan, at malapit na rin naman tayo matapos pag-set up. Paglalagay na lang natin to, then titiklopin ng canopy, then ready to go na tayo. So kain muna tayo dyan sa kainan nila. Masubukan ulit natin kung masarap ba ang kanilang mga lutong bahay daw. So ayan guys, at matatapos na ang ating camping adventure dito sa Esmeris Farm, also known as camping grounds. Daang Hari Campgrounds pala. So ayan guys, so ayan, imis muna tayo guys.
So yan guys, tapos na tayo mag-setup, no? Time check natin is 2:31. Sakto-sakto, no? Sakto-sakto yung setup natin. Late lang tayo sa minuto. Pero yan guys, okay na yung setup natin. Nakapag-ready na tayo, paalis na tayo. Nalaglagan lang tayo ng isang magnetic ko. Hindi ko na makita kung nasaan yung isang partner. So kaya mo na. Okay lang yung isang piraso. Tapos yan, okay na. So yan, bago tayo umalis, kakain muna tayo doon. Titikman natin yung kanilang mga silog. Tapos susubok din tayo ng shake nila kung masarap talaga. Kung malamig. What? So yan guys, ito nga pala oh. Dito tayo sa Daang Hari Campgrounds, Esmeris Farm. So yeah. And so what's up mga Rad? So ito ang inyong kay Rad TV. So time check natin is 2:42 na. So ito na ang pagtatapos ng ating adventure dito sa Esmeris Farm o Daang Hari Campgrounds, ano. So tayo pa uwi na rin naman at umorder lang si Elisha ng mga isaw at umorder tayo ng mango shake dito sa kanilang coffee house. Coffee house. Tapos si Elisha naman umorder ng isang order ng tapsilog para masubukan natin, ano. So yan, dito ko na lang din pala tatapusin ang episode ng ating adventure mga Rads. At kung nandito ko pa rin sa part ng video na ito ay maraming salamat at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At kung may request kayong campsite na para bisitahin natin o kaya naman ulam na gusto nyong lutuin natin ay comment down below na lang guys. So naluto na natin yung nag-request ng ihaw na medyo nakremate kasi first time natin mag-ihaw. Tapos naluto na rin natin kagabi yung chop suey, kaso nga lang wala tayong nahanap na atay balunan. So medyo ano lang yung lahok ng ang chop suey natin ay tofu lang. So next time mali mo naman baka makabili tayo ng maluto natin yung atay balunan ang lahok, ano. So ayun lang naman guys. Tapos i-click nyo na lang din ang notification bell para laging updated sa ating mga bagong adventures. At huwag nyo na lang din kalimutan na mag-like, comment at i-share ang video para lalo dumami ang ating mga Radscribers. So once again, ito ang inyong kay Rad. See you sa next episode and peace out. Halika't sumama sa paglalakbay sa mundo ng hiwaga. Walang iba, walang sila, lahat dito ay kasama. Sulitin natin ang panahon habang tayo ay bata pa, habang malakas at wala pang mga rayuma. Sisiguraduhin ko, di ka mabibitin. Iwanan mo na ang ating suliranin. Pupunta tayo kung saan mo man gustuhin. Lahat ng magagandang